Patay ang isang taong gulang na babae sa Cebu City dahil sa meningococcemia. Kinumpirma ito ng City Health Office. Nakakahawa ang meningococcemia, kaya naman sinusuri na ng mga doktor ang mga residente sa barangay kung saan nakatira ang biktima. Makibalita tayo kay Randy Gurion ng GMA Cebu. Matapos ang isang araw sa ospital, binawian ng buhay ang isang taong gulang na batang babae sa Cebu City. Base sa kanyang death certificate, namatay ang bata nitong linggo dahil sa cardiac arrest at multiple organ dysfunction. Nakalagay rin posibleng nagkakomplikasyon ng bata dahil sa posibleng meningococcemia. Nakitaan din kasi ito ng mga simptomas ng naturang nakakahawang sakit. Ayon sa lula ng bata, bigla itong nilagnat noong Sabado. Nangitim din daw ang kulay ng balat nito at nanilaw ang ulo. Dahil sa malalang kondisyon, isinugod siya sa isang pribadong ospital. Kaagad din itong inilipat sa mas malaking ospital dahil nangangailangan siya ng mas seryosong gamutan. Kanina, inanunsyo ng City Health Office na kumpirmanong meningococcemia ang ikinamatay ng bata. Dahil dito, sinusuri na ngayon ng CHO ang mga residente sa barangay kung saan nakatira ang biktima. Inoobserbahan na rin at binibigyan ng gamot ang lahat ng taong nakasalamuha ng bata. Nailibing na nitong linggo ang labi nito dahil na rin sa payo ng mga doktor. Inilagay ang kanyang labi sa silyadong kabaong. Tiniyak naman ng mga otoridad na tututukan nila ang kaso. Maghimo kitag report ani oy kay kanang lisod kay atong pasagdan nini. Kabilang din sa sintomas ng meningococcemia ang pananakit ng leeg, pagdidileryo, pagsusuka, pag-ubo at pananakit ng lalamunan. Pwedeng mahawaan ang isang may meningococcemia ang ibang tao sa pamamagitan ng direct contact o malapit ang pakikisalamuha. Randy Gurion, Nagbabalita, Pilipinas.